Nakapanayam ni Boy Abunda ang aktres na si Jillian Ward sa programang Fast Talk with Boy Abunda nitong Martes, October 21, 2025. Doon ay binasag na ng aktres ang kanyang pananahimik tungkol sa mga paninira at malisyosong akusasyon laban sa kanya at sa kanyang inang si Jennifer Ward. Unang tinanong ni Tito Boy si Jillian kung bakit ngayon lang daw siya nagdesisyong basagin ang kanyang pananahimik tungkol sa mga paninira at malisyosong akusasyon laban sa kanya at sa kanyang ina. Ayon sa aktres, nagdesisyon daw siyang magsalita para matuldukan na ang mga fake news tungkol sa kanya na nag-umpisa noong 16 years old pa lang daw siya at paulit-ulit bumabalik dahil pinili raw niya noong huwag magsalita tungkol doon at ipagtanggol ang kanyang sarili. Anya, actually, nag-start po ito 4 years ago, I was 16. And at the time, ayoko pong magsalita kasi laging sinasabi sa akin, if it's not real, hindi mo kailangan magsalita. Tapos, every year, nagre-resurface po siya. Then last week, lumabas na naman po siya. Nung una, sinend sa akin ng friends ko. Akala ko, parang meme na siya ngayon kasi sobrang absurd ng mga ikinukwento nila. So, tinawanan ko po siya nung una. Then, nung nagbasa po ako ng comments, sobrang na-hurt na po talaga ako kasi sobra po yung pambabastos ng mga tao because of fake news. So it took me 4 years to speak up about it, and yung pinaka-turning point din po sa akin is yung family ko, binabastos na rin po, especially my mom. So, sabi ko, enough na po. Nang tanungin ni Tito Boy si Jillian kung alin doon sa mga nababasa niya ang talagang sobrang nakakabastos at sobrang nakakapanliit, sinabi ng aktres na may nabasa raw siya tungkol sa sinasabi ng mga tao na kaya daw siya may mga investment ay dahil ibinebenta raw siya ng kanyang ina. Anya, syempre, nakakabastos po yun sa mother ko kasi iniisip ko din yung 15 years of hard work ko. Parang itinatapon lang nila lahat ng iyon dahil sa fake news. Sobra po yung disrespect talaga sa comments. Nilinaw din ni Jillian na second hand lamang daw ang binili niyang mamahaling sasakyan na Porsche Boxster, at nagmula sa pinaghirapan niya bilang isang artista ang ipinambili niya ng isang mamahaling kotse. Pinabulaanan din ng aktres ang chikang sobrang mahal daw ng sasakyang binili niya. Ayon sa kanya, nabili raw niya ang sasakyang iyon sa halagang 1.2 million pesos at mayroon siyang resibo at deed of sale upang patunayan ito. Mariin din niyang itinanggi na galing daw sa benefactor ang kanyang sasakyan. Ayon sa kanya, it's all fake umano ang mga kumakalat na malisyosong kwento na ibinabato tungkol sa kanya. Anya, sobrang nakakabastos po siya kasi sobrang below the belt na rin po yung mga ginagawa nilang kwento. It's all fake. Lahat po ng meron ako, I bought it with my own money. And yung car po na yon, hindi siya kasing mahal ng sinasabi nila. Lahat po yan, may resibo po ako. Lahat ng investments ko. I'm very open about it. Sinabi rin ni Jillian na alam ng GMA Network ang lahat ng naging investments niya dahil pinapayuhan siya at ginagabayan siya nito kung paano niya maaalagaan ang iniipon niya. Pagdating naman sa kanyang debut noong 2023, ibinahagi ng aktres na tumulong sa kanya ang GMA Network at iba pang sponsor para sa mga gastusin. Ayon pa sa kanya, ang gown na sinuot niya noong araw na iyon ay regalo mula kay Mactumang at ang kicks niya ay regalo mula kay Pinky Fernando. Sinagot din niya ang issue na, di umano, nakunan ng CCTV ang pagdaan ng sponsor sa backdoor ng hotel na pinagdausan ng debut party niya noong 2023. Anya, yun nga po gusto ko sabihin sa kanilang lahat kasi sinasabi nila, pati po sa mga comments, kinakalat nila na meron daw CCTV footage. Pumupunta daw ako sa hotels to be with old men na binibigyan po ako ng cars or sinusponsoran yung debut ko. It's not real. Kasunod nito ay nagbigay ng hamon ang aktres sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa kanya. Anya, kung meron silang CCTV footage, I dare them na ilabas po iyon kasi wala po talaga. And sana kung maglalabas sila, hindi AI. Pero yun nga po sinasabi ko para matapos na po, if meron kayong footage na ganoon, ilabas po nila kasi wala po talaga eh. Ayon pa sa kanya, nakaka-frustrate na 4 na taon na raw siyang nanahimik at hindi na raw niya maipagtanggol ang kanyang sarili bago siya nagdesisyong tuldukan na ito. Aminado rin ang aktres na nakadagdag din umano sa bigat ng kalooban niya ang naging problema sa mga magulang niyang naghiwalay na.
Kwento niya, honestly po, sobrang naging mahirap po siya for me kasi kailangang pumagitna ako sa parents ko tapos habang nangyayari yon, meron mga fake issues about me. Nakada bubukasan ko yung Facebook, TikTok, even Reddit. May mga kwento po about me na hindi totoo. Yung parents ko po when they were going through a tough time so ayoko din silang guluhin, istorbohin sa mga nangyayaring issues sa career ko. So naging mahirap po talaga siya kasi somehow I had to face it alone. Especially nang minor po ako when it started I was 16. Kasunod nito ay mariin pang pinabulaanan ni Jillian ang chikang mayroon daw siyang secret baby. Tinanong naman ni Tito Boy si Jillian kung gaano kasakit ang nararamdaman niya kapag naririnig niya na sinasabing ibinubugaw raw siya ng sarili niyang ina. Doon ay tuluyan ng bumuhos ang luha ng aktres dahil labis daw siyang nasasaktan. Anya, sobrang sakit talaga, Tito Boy, kasi my parents didn't raise me that way. And lahat ng meron ako, pinagpaguran ko, and my mom would never do that to me. And sobrang nasasaktan ako kasi hindi po talaga ganoon yung mom ko. Sorry, kasi nadadamay po siya sa lahat ng ito. Nananahimik yung mother ko. Actually, lahat po ng pinag-ipunan ko, walang kinukuha yung mother ko doon. Lahat po ng meron ako, hinahayaan niyang i-invest ko for myself. Ulitin ko po again, everything I have, everything I own, everything I post, everything I flex, I bought it with my own money. Alam po ng GMA yan. Alam ng lahat ng kaibigan ko. Alam po yan ng buong GMA. Alam mo po yan, Tito Boy. I would not lie about that, so I am so offended for my mother especially, kasi she did not raise me that way. Sinabi naman ni Tito Boy na sinubukan niyang isama ang ina ni Jillian sa interview upang makuha ang kanyang panig, ngunit hindi pumayag ang aktres. Paliwanag ni Jillian, bilang anak ay responsibilidad niya ang protektahan ang kanyang ina dahil nadadamay lang ito sa issue. Inilahad naman ng aktres na gusto raw niyang maparusahan at turuan ng leksyon ang mga nagpapakalat ng malilisyosong chika tungkol sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayon pa sa kanya, hindi raw niya alam kung saan nanggagaling ang mga kumakalat na fake news tungkol sa kanya at kung paano nasisikmura ng mga tao na gumawa ng mga imbentong kwento. Anya, parang every week na lang po may fake news about me. And honestly, gusto na rin po namin ng GMA na mag-take ng legal action kasi cyber libel na rin po talaga, it's not right. Gusto ko po talaga na pag-uusapan na rin po namin ng GMA yun kasi it's too much. Especially po it started nga po nung minor po ako, sobra na rin po talaga especially po itong nagre-resurface na ginagawa po nilang issue. Samantala, kinumpirma ni Jennifer Ward sa pep.ph na desidido sila ni Jillian na sampahan ng cyber libel ang mga nagkakalat ng malisyoso at wala umanong katotohanang chika na ibinubugaw niya sa mayayamang tao ang kanyang sariling anak. Ayon sa ulat ng pep.ph, hindi raw napigilan ni Jennifer ang mapaluha dahil sa sobrang awa raw niya sa kanyang anak na dinaramdam ng husto ang fake news tungkol sa kanilang mag-ina. Ipinagtapat din ni Jennifer sa pep.ph na pumasok raw sa isip ng kanyang anak na talikuran ang showbiz dahil sa masasakit at mabibigat na paratang laban sa aktres. Ipinakita rin ng ina ni Jillian sa pep.ph ang screenshots ng social media posts ng mga taong naninira sa aktres. Ayon sa ulat ng pep.ph, gagamitin daw ni na Jennifer at Jillian ang mga iyon bilang ebidensya para sa mga sasampahan nila ng reklamo.